Hey, Rexy! Yes, Ian. Why did the T-Rex eat raw meat? Huh? Why? Because its itty-bitty tiny arm couldn't work the oven! Ah, teeny-weeny tiny arms. Ha 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 ha! Funny! You're so funny, Ian Malcolm. Oh, I knew you'd like it, Rex. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Legacy Collection Tyrannosaurus Rex Ambush Pack. And as you can see here, yung ating malaking packaging, nakitang-kita na agad yung mga contents natin sa loob. At the back, nandun yung ating obligatory product shot na nandun din yung mga gimmicks ng bawat isa sa kanila. So may gimmick daw sila dito na pwedeng tumakbo si Dr. Ian Malcolm. At the side, Jurassic World Legacy Collection. Sa kabilang side, Jurassic Park Legacy Collection. On top, Tyrannosaurus Rex Ambush Pack. And at the bottom, how to assemble lang si Rexy and barcodes and stuff. And pag na-unbox na natin siya, makikita natin dito na nakakabit pa sila mismo doon sa kanilang diorama. Sayang lang kasi dilalagyan nila ng parang mga clamshell pa dito sa likod just to support syempre yung figure natin. But the sad part is, yung mga clamshell na yon is naka-glue mismo doon sa backdraft. So it's like parang gusto mo man silang i-display kasama yung backdraft, parang ang pangit na kasi ng mga floating na clamshell dyan. Sayang lang. So sana hindi nila dinikit ng ganyan para at least mas magamit mo pa ng buong buo yung pinaka-backdraft natin. Ito na ngayon lahat ng contents natin sa loob ng box. So first, i-check muna natin yung kay Rexy and yung tail niya na ikakabit natin ng one-time kabit lang ang pwede natin gawin. Once you snap, that's it. Check natin. Yon, nag-snap ka agad. Okay, yan. Good. Check muna natin yung pinaka-details dito ni Rexy. First impression ko sa kanya, ang gaan niya. Check muna natin yung details niya. Okay naman yung details niya dyan sa mukha. Ganda nung texture nung balat niya. Although yung ngipin niya parang hindi ganun katalas kasi parang hindi nakakatakot yung pagkatalas ng ngipin niya. Although maganda feature nung pinaka-face niya. Nakakatakot din naman. Then, ito pa ibang details niya. May konting markings pa siya dyan sa likod ng neck. Yan, sa body. Okay, yung tail niya. And again, isa sa big letdown natin dito is yung paint doon sa nails niya. Wala na, isang buong mold lang na green. Actually, parang hiwalay pa nga yung pagka-green ng paa dito sa legs niya. Parang mas matted itong sa paa compared dito sa may pagka-shiny sa legs niya. So, medyo nahahalata tuloy ng konti. Ayun lang. Pati dito sa T-Rex arms niya, wala na rin paint yung mga nails niya dyan. Ilalim, itong white, di na nila tinuloy dito hanggang dito sa lower part pa niya. Talagang buong green lang siya dyan. Yan, sa ibabaw. Okay, yan ang pinaka-look ni Rexy. So, para sa kanya articulation, check muna natin yung mouth niya na na-open ng ganyan. Okay, and then sa loob, isang buong color na lang din yung tongue and yung mga gums niya and everything. At least yung ngipin niya is white. And then, next na articulation natin is dito sa may lower na nung neck niya. Nandiyan, yan. May up siya ng ganyan. May down siya ng ganyan. Hindi gaano yung down, pero yung up. And then, of course, left and right. So, narorotate siya ng ganyan. Next niya is dito na sa kanyang T-Rex arms na narorotate ng ganyan. Wala nang left-right, pero may pagka-rubberish yung arms niya, kaya pwede mo ma-flex ng konting ganyan. Pwede yung mag-flex ng muscle si Rexy. Look at my muscle. And then pagdating sa legs niya, yan, narorotate din naman yung legs niya dyan. And tiltage yung pinaka-paa natin dito. Ayan, pwedeng mabuka ng ganyan, which is good. Okay yun. Okay yung feature na yun. Next na articulation niya is dito na sa kanyang pinaka-paa, wherein pwede lang ma-rotate ng ganyan yung pinaka-paa niya. Yun lang. Next natin is dito sa kanyang tail. May up ng ganyan, may down ng ganyan, and left and right. And of course, narorotate yan. Yun lang. Medyo malambot yung plastic dito sa likod ng tail, pero hindi siya rubberish. Hard plastic pa rin yun pagdating sa part na to. Yun. So, ang pinaka-gimmick dito ni Rexy, other than, nandito yung kanyang scan code. Yan. Is pag prines nyo dito sa kanyang ulo, yung mouth niya, yun lang. Yun yung pinaka-details niya.
Ganun lang. Next is i-check naman natin dito si Dr. Ian Malcolm. Check natin yung details niya. Yung pinaka-face niya. Okay. Medyo mas, ano dito, no? Bad boy look si Dr. Ian Malcolm. Pero hindi pa rin niya gaanong kamukha yung pinaka-actor natin. They tried. Makikita mo naman, they tried. But, for me, parang medyo malayo pa rin ng konti. Although, maganda yung details. Maganda yung pagkakagawa nila ng details and maayos yung pagkaka-execute nila. Yan yung hair niya. Okay? Ito pa yung ibang look niya. Wala nang ibang color dito sa baba. Yung pants and shoes niya, isang color na lang din. Parang magkaiba pa ng color ng shade itong sa middle part tsaka yung sa pants niya para tuloy magkaiba. Mukha tuloy siya naka-diaper. Then sa likod, yan ang itsura niyan. Okay, yan. And para sa articulation ni Dr. Ian Malcolm, yung head niya naro-rotate. Yung look up and look down, wala na din. Yung kanyang arms wide open, pwede siya mag-creed moment. Yan. And of course, naro-rotate niyan. Sunod na articulation niya is sa kanyang elbow. Basic elbow articulation lang. Sa kamay, wala na. Pagdating dito sa kanyang waist, itong waist niya, naro-rotate na ng ganyan. Yung high kick niya, gitna lang. And yung back kick, halos wala kasi yung butt flap niya, nakaharang na ulit. Although, meron siyang Van Damme split na ganyan. Maayos naman yung Van Damme split niya. Yung knee bend niya, basic lang din kasi single articulation lang siya dyan. Pagdating sa paa, wala ng any articulation. Maganda naman yung details niya kahit papano yung vest niya sa loob tsaka yung buckle niya. May paint din sila. So, check natin kung natatanggal din itong pinaka top coat yung damit niya. Check natin ha. Kubarin mo yan, Ian Malcolm. Yun. Pwede rin. Natatanggal din. Knocks naman. Ganda. So, para siyang may vest talaga sa loob. Bagay din ha. Bagay din yung ganyan. So, it's up to you kung gusto nyo i-display ng naka-vest siya ng ganyan or naka-full coat siya ng ganyan. Okay? So, it's up to you. Lastly, dito na tayo sa ating vroom. Check natin yung pinaka-vehicle natin. Check natin yung front Mercedes-Benz ML320. Yan, yung itsura niyan sa harap. Ang ganda, oh. May logo ba ito ng Benz. Also, but yung mga ilaw niya dyan is stickered na lang. Ang ganda yung front nung harap natin. Medyo nakukulangan lang ako sa mga camouflage ng ating pinakasasakyan. Good thing, yung mugs, iba kulay ha. Very common sa kanila kung ano yung kulay ng tire, yun na rin yung mugs. But this one, naging green yung tire mugs natin. And then again, yung gilid, medyo nakukulangan ako sa camouflage. Okay naman yung details. Oh, meron pa pala tayo dito hindi natatanggal. And then, side, likod, okay, wala na rin siyang plate number. Mahuli ka dyan, ma-end-cap ka dyan, bahala ka. And then sa kabilang side, ganun ulit, hindi pa rin natin natatanggal. And parang may mga storage pa siya dito, effect lang naman. Yan, okay, sa ibabaw, ganda sa ibabaw. Yan, may aquarium pa sila dyan. And then, plastic, clear plastic naman. Hindi acetate yung ginamit. Sa ilalim, ganda. Ang ganda sa ilalim mo. Kahit pa paano nag-include sila ng ganyang klaseng details dyan sa ilalim. Nice. Okay ha. Then, of course, yung gimmick niyan, nag-roll yung ating pinaka-Mercedes dito. Ganda ng pagkaka-roll. And of course, na-open yung front door. Yan, side mirror, sticker na lang din. Yung itsura niyan sa loob, yan. May details pa rin naman. Yung kanyang manibela, naiikot. Okay, good. Then yung chair natin, yan. Sa kabilang side, na-open din. Yan yung details ng door sa loob. Okay, good. May dashboard din, may details din doon. Which is good. Okay. Yung middle door natin, itong kabilang door, hindi na ito natatanggal. Nagpa-pop off lang itong bakal natin. Kung gusto nyo lang sirain, yan, pwede nyo gawin yan. Ganon din dito sa kabila. Pwede rin matanggal yan. Kung gusto nyo lang naman. Okay, itong sa likod, parang hindi na siya natatanggal. Medyo mahirap natanggalin itong sa likod. Pero, kita mo naman doon sa loob. Iba pang gimmick niya is itong aquarium nila dyan. Yan, pwedeng ma-open yan. Then, may parang peg doon sa pinakaloob na kung saan pwede nating ipeg si Ian Malcolm doon. Medyo mahirap lang siyang ipeg kasi kailangan sakto yung paa niya. Yun, napeg na natin siya. Yan, nandyan siya. Ian, magtago ka dyan sa loob. Tingnan natin kung kakasya siya dyan sa loob. O, kasya siya. Yun, so safe and sound siya doon sa loob. But of course, hindi lang yan ang pinaka-gimmick natin dito kasi itong buong back part niya is pwedeng matanggal. Pambihira ka, Rexy. Pinatago mo ako sa likod. Natatanggal pala yun.
para busog ako. Wow, ganun din. So, pwedeng humiga dyan si Ian Malcolm yan. Anyway, yun ang kanilang pinaka-gimmick. Now, para sa height ng mga figures natin dito, si Dr. Ian Malcolm is around, 4 inches na siya. Mercedes, mga nasa 4.5. Yung haba niya is mga nasa 10.5. Yung lapad nito is mga nasa 4 inches. And si Rexy, check natin yung height niya. Depende yun sa tayo nyo kay Rexy pero sa kanya is around mga 7.5 inches. And yung haba naman niya dito is around 18.5 inches. Mahaba-haba din pala. Now, maganda niyan. Hindi ko alam kung paano natin compare yung mga heights nila. Pero, check muna natin dun sa ating Hammond Collection, Dr. Ian Malcolm. Yan. And let's include ang ating Velociraptor from the ATV pack. Yan, para puro green sila. Compare natin sa ATV. Good scale pa rin naman, Good scale pa rin. And here's our T-Rex Hammond Collection. Mas malaki si Hammond Collection compared dito sa T-Rex natin na green. This one, itong isang T-Rex natin dito is, I think, parang sa Stomp and Chomp yata. Maliit yung T-Rex natin dito na green. Ayun, mas maliit talaga siya. Mas maliit even compared sa ating Stomp and Chomp na T-Rex. Ito yung T-Rex na may sounds din even sa paa pag napindot dyan. And nandito rin yung ating Triceratops. And of course, ang ating Brachiosaurus. Yan. So yan ang ating magulong height comparison. If you are planning to buy this full set, ang price range niya is around 3,500 up to 5,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakakuha ng copy nyo nito. There you have it now, guys. Na ang ating Jurassic World Legacy Collection Tyrannosaurus Rex Ambush Pack. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, kinuha ko talaga tong buong set na to. It's because, again, meron siyang human figure, meron siyang dinosaur, and meron din siyang vehicle na kasama. So, it's like parang ito yung tatlong hinahanap ko talaga sa mga collection ko ng Jurassic World. Overall, for me, okay sa akin yung ating vehicle dito. Maganda yung scale niya, parang sakto lang sa mga human figure natin. Maganda rin yung feature, even dito sa likod, pwede pang matanggal yan. So, ang daming playability ating vehicle. Ang pinaka-downside sa akin is dito sa T-Rex. Medyo na-dismaya ako sa T-Rex. Other than ang gaan niya is parang kulang na kulang ako. Paint up sa kanya and even sa articulation sa kanya. Maganda naman yung details niya. Maganda yung texture, maganda yung pagkaka-paint up sa kanya. Yun nga lang kulang eh. Kulang yung paint up sa kanya. Parang is like parang mas maganda yata. Tinuloy pa nila dito yung pagka-white. Yung underbelly niya na color. And yung mga nails niya, sana pininturahan din. So, it's like parang mas marami akong downside pagdating ngayon dito sa ating Rexy. Even yung gimmick niya, parang okay, yun na yung parang pinaka-details niya. Sana nga, hindi na sila naglagay ng gimmick and na-articulate na lang sana yung buong mouth niya. Diba? Para at least, pwede ko siyang i-display na nakabuka yung bibig niya. Kasi pag ganyan, maghahanap pa tayo ng pwedeng ipang siksik dito para lang maiwan na nakabuka yung pinaka-mouth niya ng ganyan. Pero overall, for me, okay pa rin naman dahil pangdagdag ko na itong T-Rex na to para sa mga collection natin ng mga T-Rex.